Nagising ang Gilas sa laro nila kontra sa Montenegro at kung gusto nilang makaisa sa team ng Dominican Republic o kung hindi naman kaya ay sa team ng Italy ay kailangan na mas magandang laro ang maipakita nila laban sa dalawang teams na ito. Pero tandaan natin na tune-up game lang ang larong naganap sa pagitan ng Gilas at ng Montenegro at posible na hindi nilabas ng dalawang teams ang 100% nilang laro sa tune-up game na ito. Nakita natin na nagawa ng New Zealand na talunin sa FIBA World Cup mismo ang team ng Montenegro na merong Nikola Vucevic at 10 points ang kalamangan ng New Zealand sa game na ito. 93-83 ang score. Pwede nating sabihin na iba pa rin ang intensity ng laro sa FIBA World Cup kumpara sa mga tune-up games dahil na rin sa mas malaki ang nakataya sa FIBA World Cup games mismo at merong elimination na magaganap kumpara sa tune-up game na kung saan nagkakasubukan lang ang dalawang teams para sa preparasyon ng kanilang laro sa FIBA World Cup. Para sa mga ilang Filipino basketball fans ay ayos lang ang pagkatalo ng Gilas sa team ng Montenegro dahil na rin sa tune-up game pa lamang ang larong ito at iba pa rin naman talaga ang intensity ng laro sa FIBA World Cup mismo na maraming mga basketball fans ang nanonood. Nagpapasalamat pa rin tayo at walang na-injured sa mga players ng Gilas team dahil hindi pa nagsisimula ang FIBA World Cup at mahirap kung dito pa lamang sa tune-up games ay magkakaproblema na tayo sa mga players dahil sa injury. Mas maganda rin na makapag-warm up ang Gilas at makita nila ang kanilang kakayahan laban sa isang dekalidad na team nang sa ganun ay makaisip sila ng adjustment na kanilang gagawin. Mas gugustuhin pa rin natin na sa FIBA World Cup manalo ang Gilas team at hindi sa mga tune-up games. Pwedeng nagpapahiwatig ang resulta ng laro ng Gilas kontra sa team ng Montenegro na kailangan pa nilang mag-adjust sa kanilang mga plays na gagamitin sa laro. JC ang bumuhat sa Gilas team laban sa Montenegro at iba pa rin talaga ang NBA player dahil kayang-kaya niyang gumawa ng puntos ayon na rin sa kanyang kagustuhan. Sa turnover nagkatalo at 19 ang turnover ng Gilas at 11 lamang sa Montenegro at yung mga turnover na yon ay na-convert ng Montenegro sa puntos at kitang-kita na halos lahat ng mga players ng Montenegro ay merong ambag sa scoring at mas balanse ang kanilang pag-score kaya naman sila rin ang nanalo. Ang masasabi lang talaga natin ay maganda na may nakaharap na malakas na team ang Gilas bago ang FIBA World Cup nang sa ganon ay maging mas handa sila sa paparating nilang laban kontra sa Italy at Dominican Republic. Kitang-kita ngayon ng Gilas kung ano ang mga kailangan nilang gawin laban sa Dominican Republic at Italy dahil sa experience nila laban sa Montenegro at mas merong chance ang Gilas na manalo laban sa Dominican Republic at Italy dahil pwedeng nakita nila kung ano pa ang kulang sa kanilang team at kung ano ang kanilang gagawin laban sa Dominican Republic at Italy. Lalaban ng Gilas kontra sa Dominican Republic dahil na rin sa mas malakas si Vucevic kumpara dito kay Karl Anthony Towns at yung player impact ni Vucevic ay nasa 14.3 habang si Karl Anthony Towns naman ay nasa 13.8 lamang. Sa puntos halos parehas ang dalawang players na ito at sa rebound ay mas malaki ang nagagawa ni Vucevic kumpara dito kay Towns sa NBA na maraming malalakas na players ang naglalaro. May pag-asa nga ang Gilas na talunin ang Dominican Republic dahil na rin sa lumalabas na hindi ganon kalayo ang lakas ng Dominican Republic sa Montenegro ngayong 2023 FIBA World Cup at lumalabas rin na mas malaki ang nagagawa ni Nikola Vucevic sa NBA kumpara dito kay Karl Anthony Towns. Mexico naman ang susunod na makakalaban ng Gilas at kung full force na maglalaro ang Gilas at walang ipapahinga si Coach Chot Reyes ay nakikita natin na kaya ng Gilas ang Mexico pero kung maglalaylo na si Coach Chot Reyes dahil halos opening na ng FIBA World Cup at mag-warm up na lang ang Gilas players sa game na ito dahil mukhang nakita na ng Gilas ang kailangan nilang makita laban sa Montenegro ay baka full rotation ang gagawin niya sa mga players at pwedeng warm up na lang talaga ang larong ito para sa FIBA World Cup. Kung gugustuhin naman ng Gilas na talagang maglaro para manalo laban sa Mexico ay nakikita natin na kayang-kaya nila ang team na ito pero yun nga parang nakita na nila kung saan sila nagkukulang sa laro nila laban sa Montenegro. Kahit na ano pa ang resulta ng Gilas laban sa Mexico ay ayos pa rin ito dahil mas mahalaga na sa FIBA World Cup ibubuhos ng Gilas ang kanilang tunay na lakas at sa August 25 na nga ang laro ng Gilas laban sa Dominican Republic at malapit-lapit na rin ang araw na ito. Nagawa naman ng Australia na talunin ang team ng France ni Rudy Gobert at malakas-lakas pa rin ang team ng Australia ngayong 2023 FIBA World Cup. Nandyan sina Josh Giddey, Duo Prit na palaging nakakalaban ni Kai sa NBL Australia at maging sa NBA Summer League ay nakalaban niya ang player na ito. Nandyan rin si Patty Mills, Joe Ingles at iba pang NBA players ng Australia kaya naman malakas pa rin ang team ng Australia ngayong 2023 FIBA World Cup. Sina Jordan Clarkson, Junmar Fajardo at Dwight Ramos ang may magandang ambag laban sa Montenegro at kung gusto ng Gilas na manalo laban sa Dominican Republic ay dapat na mas marami pa sa mga players ang maging aktibo sa laro. Mapa offense man o defense,
Overall naman ay maganda pa rin ang laro ng Gilas laban sa Montenegro at yung 15 points na kalamangan ng Montenegro ay manageable pa rin o kayang-kaya na magawa ng adjustment ng Gilas at gaya nga ng nasabi natin kanina ay hindi gaanong nalalayo ang lakas ng Montenegro sa Dominican Republic at may pag-asa ang Gilas na manalo sa Dominican Republic kahit na sila ang nadidihado sa matchup. Sana makonvert sa extra energy at motivation ang sigawan ng mga fans sa araw ng laro ng Gilas laban sa Dominican Republic at magawa ng Gilas team na manalo kontra sa Dominican Republic. Sa ngayon ay Gilas muna laban sa Mexico at gaya na rin ng nasabi natin kanina na kapag full force ang Gilas sa larong ito ay mananalo sila sa game na ito.